Sa mismong libing ng aking asawa, ang manugang na tinuring kong tunay na anak, ay may ginawang kalapastanganan sa kanyang ataol. Ang hiya, ang kahihiyan na naramdaman ko, ay parang saksak sa aking puso. 40 taon akong nagsilbing ilaw ng tahanan. Binuo ko ang aming pamilya, inalagaan ang lahat. Ngunit para sa kanya, para sa kanila, tila wala lang itong halaga. Isa na lang akong matandang kailangan ng mawala. Ang hindi nila alam, may iniwan sa akin ang aking asawa. Isang susi. Ito ang susi sa isang lihim na yaman, isang testamentong naglalaman ng 5 milyong piso na hindi nila kailanman nalaman. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay para bawiin ang dangal na sinubukan nilang ibaon kasama ng aking asawa. Hahanapin ko ang hustisya at ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Kwentuhan niyo ako. Kung naranasan niyo na ang pagkakanulo mula sa taong malapit sa inyo, i-like at i-share niyo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang inyong mga istorya. Sa araw na inilibing ko ang aking asawa, si Renato, naramdaman ko na mayroong higit pa sa kanyang katawan ang sumama sa kanya sa hukay. Hindi lamang ang bigat ng pagluluksa ang dumadagan sa aking dibdib, kundi isang malamig na pakiramdam, isang hinala na gumagapang sa pagitan ng mga bulaklak at mga bulong. Dahil habang ang lahat ay umiiyak, may nakita ako na nagpatigil ng tibok ng aking puso. Ang aking manugang, si Isabel, ay yumuko sa kabaong. Nagkunwari siyang hinahaplos ang kwelyo ng barong ni Renato. Pero sa isang mabilis at maingat na kilos, mayroon siyang inilagay sa loob ng bulsa nito. Ang kanyang kamay, nanginig ito, sa loob lamang ng isang segundo. Walang ibang nakapansin. Pero ako, nakita ko. Saglit akong nag-alinlangan sa sarili kong mga mata. Naisip ko na baka niloloko lang ako ng aking pagdadalamhati. Na baka panyo lang iyon, o isang medalya. Pero hindi. Ang ekspresyon sa mukha ni Isabel ay masyadong tiyak, masyadong malamig. At ang paan ng pagdingin niya sa anak kong si Miguel pagkatapos, iyon ay tingin ng isang taong nakatapos na ng isang misyon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang pari ay nagpatuloy sa misa. Ang usok ng insenso ay umakyat sa hangin. At ang mga salita tungkol sa walang hanggang kapahingahan, para sa akin, ay walang laman. Ang tanging naiisip ko lamang ay ang maikli at palihim na kilos na iyon. Ang kamay na iyon na nagtago ng isang bagay sa katawan ng lalaking kasama ko sa loob ng 40 taon ng aking buhay. Nang matapos ang seremonya at ang lahat ay nagpunta na sa kabilang silid para sa kaunting merienda at pakikiramay, naiwan akong mag-isa sa harap ng kabaong. Ang katahimikan ay napakalalim, na naririnig ko ang bawat lagitik ng kahoy. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay nakakahilo. Pagkatapos, humagbang ako palapit. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, na natakot akong baka may makarinig. Yumuko ako kay Renato. Napakatahimik niya, napakalinis sa kanyang suot na barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay parang isang taong payapa. Ngunit alam ko, sa parang isang asawa lamang ang nakakaalam, na ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay isang misteryo. Nanginginig kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa ng kanyang barong. Naramdaman ng aking mga daliri ang isang bagay na matigas, parihaba. Dahan-dahan ko itong kinuha. Isang puting sobre, maayos na nakatupi, at nakasulat dito, gamit ang kamay, ang aking pangalan. Elena. Tila huminto ang mundo. Hindi ako makahinga. Itinago ko ito sa aking pitaka. Lumingon-lingon ako para siguraduhin walang nakakita sa akin. At nagpanggap na inaayos ang aking itim na alampay. Pagkaraan ng ilang minuto, isinara na nila ang kabaong. At sa bawat malakas na pukpok ng martilyo sa takip, alam ko na ang tunay na libing ay ngayon pa lamang nagsisimula. Pauwi sa bahay, ang daan ay parang walang katapusan. Ang sasakyan ay dahan-dahang umuusad sa gitna ng hamog ng hapon. At bawat pag-isip sa aking ulo ay parang malakas na tambol. Ano ang gustong sabihin ni Renato sa sobrang iyon? At bakit si Isabel, ang aking manugang, ang naglagay nito doon? Mensahe ba ito mula sa kanya? O isang patibong mula sa aking manugang? Ayaw ko pa itong buksan. Niyakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib, na para bang naglalaman ito ng boses ng isang patay. Pagdating ko, inilapag ko ang aking pitaka sa mesa sa aming komedor. Ang mga ilaw ay patay. Ang bahay ay tahimik. Amoy ng mga nalantang bulaklak at kawalan. Umupo ako sa silya kung saan madalas magbasa ng dyaryo si Renato. At doon ko lamang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang pirasong papel na nakatupi sa 3. At isang maliit na susi na gawa sa maitim na metal. Maikli lamang ang sulat. Nakasulat sa matatag na sulat kamay ng aking asawa. Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na ito nasabi sa iyo ng personal.
Ang mga bagay na inakala mong sa iyo, ay hindi kailanman naging iyo. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Minsan, ang pinakamalapit na pag-ibig, ay ang siyang pinakamasakit. Paulit-ulit kong binasa ang mga linyang iyon. Para bang sa pagitan ng mga salita, ay mahahanap ko ang kaluluwang kinuha sa akin. Ang papel ay amoy kandila at lupa. At ang susi, kumikinang ito ng mapusyaw, na parang nagtatago ng 100 taon ng katahimikan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat anino sa bahay ay tila iba. Bawat sulok ay may bigat na wala dati. Hinihipan ng hangin ang mga bintana, at ang mga alaala ay sumasama rito. Ang tawa ni Renato, ang kanyang amoy ng pabango, ang kanyang mga pangako noong kami ay bata pa. Minahal ko siya ng buong buo, ngunit ngayon, pinagdududahan ko na ang lahat. Nang tumunog ang orasan ng 3:00 ng madaling araw, bumangon ako. Hindi ko na matiis ang kawalan ng katiyakan. Kinuha ko ang susi, inilagay ito sa mesa, at pinagmasdan ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Luma na ito, may numerong 47 na nakaukit sa gilid. Mukhang susi ito para sa isang safety deposit box. At bigla kong naalala, ilang linggo bago siya mamatay, may sinabi si Renato na kakaiba. Kung may mangyari sa akin, sabi niya, huwag mong hanapin ang mga sagot sa bahay. Noong mga sandaling iyon, inakala kong nagdedeliryo lang siya dahil sa lagnat. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumutusok sa akin. May alam siya, at si Isabel, may alam din siya. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa aking puso. At alam kong hindi ito titigil sa pagtubo hanggat hindi ko nahahanap ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Mapusyaw ang sikat ng araw na pumasok sa aking bintana, na para bang pati ang langit ay nag-alinlangan sa kung ano ang dapat nitong liwanagan. Kinaumagahan, ang katahimikan sa bahay ay may bagong bigat. Ang bakanting espasyo sa tabi ko sa kama. Ang puwang sa aparador kung saan dating nakasabit ang kanyang mga damit. Ang amoy ng pabango niya na nananatili pa rin sa hangin. Lahat ay isang malupit na paalala na wala na si Renato. Pero kahit wala na siya, nararamdaman ko siya sa lahat ng dako. Sa oasan na sumusunod sa kanyang ritmo, sa mga librong iniwan niyang may mga salungguhit, sa mga tasa ng kape na may bakas pa rin ng kanyang mga labi. Ngunit ang pinakamatindi kong naramdaman ay ang kanyang pagkawala na nababalot sa mga tanong. Ang susi na iyon, ang sulat na iyon, ang mga salitang isinulat ng kanyang kamay, ang mga bagay na inakala mong sa iyo, ay hindi kailanman naging iyo. Umupo ako sa harap ng mesa sa komedor, kung saan direktang tumatama ang liwanag ng umaga sa papel. Binasa ko ulit. Bawat salita ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ang malamig na metal ng susi ay parang pumapaso sa aking mga daliri. Ang numerong nakaukit, 47, paulit-ulit sa aking isipan na parang isang imposibleng bugtong. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, dumating sina Miguel at Isabel. Ang tunog ng doorbell ay gumulat sa akin. 2 araw pa lang ang nakalipas mula sa libing. Ngunit ang kanilang pagbisita ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, nagdulot ito ng kaba. Si Isabel ang unang pumasok. Nakasuot siya ng isang hapit na itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay kalmado. Masyadong kalmado. Hinalikan niya ako sa pisngi, isang mabilis na kilos, na parang isang formalidad lamang. Tinanong niya ako, sa isang malumanay na boses, "Kumusta po kayo, Mama Elena?" "Pagod," sagot ko. Pero payapa. Niyakap ako ni Miguel nang walang imi. Naramdaman ko ang kanyang tensyon. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. "Gusto lang po naming malaman kung kumusta na kayo," dagdag ni Isabel. "Mahal na mahal po kayo ni Papa." Ang kanyang mga salita, tama, pero walang laman. At ang kanyang mga mata, habang sinasabi niya iyon, ay hindi nagpapakita ng kalungkutan. Mayroon itong ibang ipinapahiwatig. Pag-iingat. Umupo kami sa sala. Ang tiktak ng oasan ay paulit-ulit, na tila nagbibilang ng bawat segundo. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. "Ma," sabi niya, "gusto ko po sanang pag-usapan ang tungkol sa testamento." "Ang testamento?" tanong ko, nagkukunwaring nagulat. "Opo, may iniwan si Papa sa pangalan ninyo." Pero, sumulyap siya kay Isabel. "May ilang mga papeles tayong kailangang ayusin." "Pepels." Inulit ko ang salita sa aking isipan, na parang isang lason. Si Isabel ang sumingit, nakangiti, ng isang ngiting mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Ayaw po naming mag-alala kayo sa kahit ano. Gusto lang po naming tulungan kayong ayusin ang mga papeles." "Nagpapasalamat ako," sabi ko, nagpapanggap na nagpapasalamat. Laging organisado si Renato. Sigurado akong nasa ayos ang lahat. Nakita ko siyang tumitig sa akin ng ilang sandali.
na para bang sinusubukang basahin ang aking isipan. At doon ko naintindihan. Alam niyang may alam ako. At ang tahimik na larong ito sa pagitan naming dalawa ay nagsimula na. Nang umalis sila, isinara ko ang pinto at isinandal ang aking noo sa kahoy. Ang puso ko ay kumakabog na parang nagbababala sa akin. Umakyat ako sa kwarto at binuksan ang drawer kung saan ko itinago ang sulat. Kinuha ko ang susi at pinagmasdan itong muli. Ang numerong 47, hindi ito numero ng aming bahay o ng alinmang kahon ni Renato. Pero may isang bangko, ang paehong bangko kung saan siya nagtrabaho ng maraming taon. Mayroon silang mga safety deposit box na may ganoong numero. Nagbasya akong pumunta kinabukasan. Kinakabahan ako, pero sa isang kakaibang paraan. Pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Pagkatapos ng mga araw ng pagluluksa at katahimikan, sa wakas, mayroon na akong layunin. Kinaumagahan, isinuot ko ang aking kulay abong Amerikana. Tinalian ang aking buhok at sumakay ng bus. Mahaba at maingay ang biyahe. Tumingin ako sa bintana. Ang mga kalye ay tila iba, na parang ang mundo ay lumayo ng kaunti sa akin mula nang mawala si Renato. Nang dumating ako sa bangko, nakilala ako kaagad ng gwardiya sa pasukan. Magandang umaga po, Ginang Elena. Nakikiramay po ako sa pagkawala ni Ginoong Renato. Sabi niya nang may paggalang. Salamat, Hijo, sagot ko. Kailangan kong magtanong tungkol sa isang safety deposit box. Pumunta ako sa counter. Sinuri ng empleyado ang mga talaan. Nasa inyo po ba ang susi at ang authorization document? Kinuha ko ang susi mula sa aking pitaka. Kinuha ito ng babae, tiningnan ito, at tinaasan ng kilay. Box number 47. Nakapangalan kay, sinuri niya ulit. Renato Beltran. Hiningi niya ang aking eye at pagkatapos ng ilang minuto, dinala niya ako sa isang pribadong silid. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Bawat hakbang sa pasilyong iyon ay parang alingaw-ngaw ng sarili kong paghinga. Bumukas ang pinto ng vault na may tunog ng metal, at iniwan ako ng empleyado na mag-isa. Ipinasok ko ang susi sa seradura. Umikot ito ng marahan, na para bang hinihintay lamang nito ang aking kamay. Dumulas palabas ang kahon. Maliit ito, simple. Sa loob, may isang brown na folder, isang selyadong sobre, at isang itim at puting litrato. Unang kong kinuha ang litrato. Nandoon si Renato. Mas bata pa. Nakapalibot ang kanyang braso sa isang babaeng hindi ako. Malaki ang mga mata ng babae, may payapang ngiti, at isang pamilyar na aura na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit may isang bagay sa kanyang mukha na masakit na pamilyar. Doon ko naind. Nakatitig pa rin ako sa litrato. Kay Renato, at sa babaeng iyon na hindi ako. Ang ngiti sa kanyang mga labi, hindi ko pa iyon nakita sa kanya noon. Isang uri ng ngiti na malaya, walang bigat, na tila ba sa piling ng babaeng iyon, siya ay ibang tao. Sino siya? Iyan ang tanong na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aking isipan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang sobreng kasama nito. Sa loob, isang dokumento, isang testamento. Iba sa testamentong ipinakita sa akin ni Miguel noong isang araw. Ang dokumentong ito ay may petsa, isang buwan bago siya pumanaw. Binasa ko ng dahan-dahan ang bawat linya, at ang aking paghinga ay unti-unting bumibigat sa bawat salita. Ako, si Renato Beltran, nasa tamang pag-iisip, ay ipinapahayag na ito ang aking huli at tanging testamento. Ang mga salita ay formal, legal, ngunit sa ilalim nito ay mayroong bigat na parang bato. Aking ipinamamana ang lahat ng aking ari-arian, kasama ng bahay at lupa sa Batangas, at ang halagang 5 milyong piso. 5 milyong piso. Isang halaga na hindi ko alam na mayroon siya. Akala ko, simple lang ang aming pamumuhay. Akala ko, alam ko ang lahat. Sa nag-iisang tagapagmana, si GNG, Clara Santos. Clara Santos. Inulit ko ang pangalan sa aking isipan. Clara Santos. Isang pangalan na kasing dayuhan sa akin ng babae sa litrato. Wala itong lugar sa aming pamilya, sa aming kasaysayan, o iyon ang aking pinaniniwalaan. Sa ilalim ng dokumento, ang kanyang pirma. Ang pirma ni Renato. Tunay. Walang bura, walang pag-alinlangan. Ginawa ito ni Renato ng kusa. Isang halo ng galit at pagkalito ang bumalot sa akin. Sino ang babaeng ito? Isang kerida, isang nawawalang kamag-anak, isang kasosyo sa negosyo. At higit sa lahat, bakit inilagay ni Isabel ang susi sa kabaong? Lumabas ako ng bangko na nanginginig ang mga binti. Itinago ko ang mga papeles sa aking pitaka at naglakad ng walang patutunguhan sa mga kalye. Ang syudad ay nagpatuloy sa kanyang takbo.
walang pakialam sa aking bagyo. Ang ingay ng mga sasakyan, ang boses ng mga tao, ang hangin sa mga puno, lahat ay tila malayo. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang pinto at napaupo sa sopa. Tiningnan ko muli ang litrato. Ang babaeng iyon, ang ngiti na iyon, ang mga matang iyon na tila may kilalang tingin. At doon ko nakita, sa likuran ng litrato, halos hindi mapansin, may isang batang babae. Mga 3 taong gulang, mayroong malinaw na mga mata, at buhok na katulad ng kay Isabel. Isang pigil na hininga ang kumawala sa akin. Diyos ko, nahulog ang litrato mula sa aking mga kamay at bumagsak sa sahig. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako sa sarili kong pamilya. Natulog ako ng gabing iyon na yakap-yakap ang litrato sa ilalim ng aking unan, na parabang natatakot akong maglaho ito habang ako'y nakapikit. Pero kahit ganoon, hindi ako nakatulog. Ang imahe ng babaeng iyon, si Clara Santos, at ang batang babae na may malinaw na mga mata, hinahabol ako sa bawat pagpikit. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin, sa paraan ng pag-akbay ni Renato sa kanya, na hindi kilos ng isang lalaki sa kanyang kerida. Ito ay mas malambing, mas malapit, at mas may kasalanan. Dumating ang umaga nang walang pasabi. Bumangon ako bago pa man tumunog ang orasan. Nagtimpla ng kape, at umupo sa harap ng mesa kung saan naroon pa rin ang sulat. Dahan-dahang umakyat ang singaw ng kape, na parabang alam din ng hangin na may magbabago sa akin sa araw na ito. Inilatag ko ang mga dokumento sa ibabaw ng mantel. Ang testamento, ang litrato, ang sulat. Ang pirma ni Renato ay tunay, at ang petsa ay hindi may kakaila. 1 buwan bago siya mamatay. Kung ipinamana niya ang lahat sa babaeng iyon, bakit hindi niya ito sinabi sa akin? At bakit nasa manugang kong si Isabel ang susi ng kahon na iyon? Nagbasya akong pumunta sa opisina ng abogado ni Renato, si Ati Gomez. Kilala ko na siya ng maraming taon. Siya ang tumulong sa amin na bilhin ang bahay na ito at gawin ang orihinal na testamento. Iyong testamentong nagsasabing lahat ay mapupunta sa akin at kay Miguel. Pagdating ko, sinalubong ako ng abogado na may halong pagkailang. Ginang Elena, muli po akong nakikiramay. Isang mabuting tao si Renato. Mabuti siyang tao, sagot ko, na may kaunting pait sa aking boses. Kailangan ko po kayong makausap tungkol sa kanyang testamento. Siyempre, may kopya ako rito. Binuksan niya ang isang filing cabinet at kinuha ang isang birding folder. Ayon dito, ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta sa inyo at sa inyong anak, hahatiin ng pantay. At ito, tanong ko, inilapag ang dokumentong nakuha ko mula sa bangko sa kanyang mesa. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin at binasa ito ng tahimik. Nagbago ang kanyang mukha. Hindi ko pa ito nakita, sabi niya. Kinikilala niyo po ba ang pirma? Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Pirma ito ng iyong asawa, walang duda. Pero ano po, attorney? Ang dokumentong ito ay hindi kailanman nairehistro dito. Noon ko nalaman na may isang taong nagmanipula ng mga pangyayari. Ginawa ni Renato ang testamentong iyon ng lihim, at may ibang tao, malamang si Isabel, na gustong siguraduhin na hindi ko ito matatagpuan. Attorney, tanong ko, nakilala niyo po ba ang isang babaeng nagngangalang Clara Santos? Nag-alinlangan ang lalaki. Pamilyar ang pangalan, pero hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Marahil mula sa nakaraan ng iyong asawa. Maraming kakilala si Renato, bagaman ang pangalang iyon, kumunot ang kanyang noo. Sandali. Hinalungkat niya ang isang lumang filing cabinet, puno ng alikabok at mga etiketang naninilaw na. Kumuha siya ng isang folder. Heto na. Mahigit 30 taon na ang nakalipas. Pumirma si Renato ng isang kasunduan sa sustento, sa pangalan ni Clara Santos. Naramdaman ko ang panlalamig na gumapang sa aking mga kamay. Sustento. Para kanino? Para sa isang menor de edad. Ang anak ng babaeng iyon. Ang katahimikan ay naging makapal. Nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso. Isang anak. Tanong ko, halos hindi makahinga. Pero ang pangalan ng bata ay binura. Mukhang sinadyang burahin. Napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang aking asawa, ang lalaking katabi ko sa pagtulog sa loob ng 40 taon, ay may anak sa ibang babae, at itinago niya ito sa akin. Sa buong buhay niya, umalis ako sa opisina na parang naglalakad sa hangin. Bawat hakbang ay parang isang dekada ang bigat. Ang kalye ay tila mas maingay kaysa dati. Puno ng mga boses na tumatagos sa akin. Naglakad ako ng walang direksyon, hanggang sa napadpad ako sa harap ng sementeryo. Bukas ang tarangkahan. Pumasok ako. Ang hangin ay amoy lupa at mga nalantang bulaklak.
Huminto ako sa harap ng puntod ni Renato. Malinis pa rin ang marmol. Ang mga korona ay natutuyo sa ilalim ng araw. Ipinatong ko ang aking kamay sa lapida. Bakit, Renato? Bulong ko. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Walang sagot. Tanging ang ugong ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng puno. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng lakas sa isang tanawin ng mga patay. At natagpuan ko ito sa loob ng aking sarili. Kung gusto mong magtago ng mga sikreto, sabi ko sa marmol, habang nagngangalit ang aking mga ngipin, huhukayin ko ang mga ito, isa-isa. At kapag nalaman ko na ang lahat, ipinapangako ko sa iyo, walang sinuman ang muling gagamit ng iyong katahimikan para wasakin ako. Pag-uwi ko sa bahay, natagpuan kong naghihintay sa akin si Isabel sa may pintuan. Ang kanyang presensya ay ikinagulat ko. Saan po kayo galing? Tanong niya, sa isang tono na nasa pagitan ng pagiging malambing at mapagkontrol. Naglakad-lakad lang, sagot ko, walang emosyon. Nag-aalala si Miguel. Hindi pa siya natutulog ng maayos mula noong libing. Ako rin, sabi ko. Tinitigan niya ako ng kanyang mga mata na tila gustong tumagos sa aking kaluluwa. Mayroon po ba kayong nahanap? Bigla niyang tanong. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ko, sinusubukang manatiling kalmado. Hindi ko po alam, minsan. May mga alaalang na itatago ang isang tao. Marami si Renato niyan, sagot ko. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Maingat ang kanyang mga salita. Ngunit malinaw ang kanyang intensyon. Alam niyang binuksan ko ang kahon. Alam mo, Isabel, sabi ko ng malumanay, may mga bagay na inaakala nating alam na natin tungkol sa mga tao. Pero ang panahon ay laging may kakaibang paraan para ipakita sa atin ang mga bagay na ayaw nating makita. Ngumiti siya. Totoo po yan, Mama Elena. Inilalabas ng panahon ang lahat. Dagdag ko, kahit na ang mga kasinungalingan. Ang kanyang ngiti ay nag-freeze sa loob ng isang segundo. At noon ko nalaman na tama ako. Nang gabing iyon, hindi ko maiwasang titigan ang litrato. Si Renato, si Clara, at ang batang babae. Muli kong pinagmasdan ang mga katangian ng bata, ang hugis ng baba, ang kurba ng kilay, ang mapanghamong tingin. Pareho. Parehong-pareho sa nakita ko kay Isabel. Ang parehong kislap, ang parehong anino sa mga mata. Tumalo ng puso ko. Diyos ko, patawarin mo ako. Itinakip ko ang aking mga kamay sa aking mukha. Nangingilabot. Hindi maari, pero maari. Lahat ay nagtutugma. Ang sulat, ang susi, ang kilos ni Isabel, ang kanyang presensya sa buhay ni Miguel. Hindi ito isang pagkakataon. Hindi ito tadhana. Ito ay isang plano. Isang plano na nagsimula bago ko pa man siya nakilala. Napatanong ako sa aking sarili. Paano ko ito hindi nakita? Siya, na tinanggap ko sa aking tahanan, na itinuring kong tunay na anak, ay isang ahas na nag-aabang lamang ng tamang sandali para tumuklaw. Nagising ako kinaumagahan na may isang bagong determinasyon. Nagpunta ako sa hardin, kung saan alam kong madadatnan ko siya. Doon nga siya, nagdidilig ng mga halaman na may peking ngiti. Ang ganda ng umaga, hindi po ba, Mama Elena? Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Depende kung para kanino, sagot ko. Ibinaba niya ang pandilig, pinunasan ang kanyang mga kamay. At tiningnan ako ng may kalmadong ekspresyon. Masyadong kalmado. May problema po ba? Wala naman, sabi ko. Naiisip ko lang ang iyong ina. Nagbago ang kanyang mukha sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit sapat na iyon. Isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang aking ina, tanong niya sa mahinang boses. Si Clara Santos. Ang ngiti ay tuluyang nabura sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay naging makapal. Naririnig ko ang bawat paglaglag ng dahon mula sa puno ng kalamansi. Kung gayon, alam mo na pala, sabi niya sa wakas. Hindi mo naman siguro balak itago ito magpakailanman, hindi ba? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas malalim. Sama ng loob. Ang iyong ama, nagsimula siyang magsalita. Ang aking ama ay isang duwag. Iniwan niya ang aking ina noong panahong pinakakailangan niya siya. Nagkasakit si mama, namatay ng walang-wala, habang ikaw at ang iyong anak ay namumuhay sa luho, sa mga handaan, sa mga paglalakbay. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na makita ang iyong ina na nananahi, hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri, para lang makabayad sa upa? Habang ang lalaking nagbigay buhay sa iyo, ay nagdiriwang sa isang restauran, kasama ang kanyang legal na asawa. Hindi ako makasagot. Nanginginig ang aking mga labi. Nagpatuloy siya. Bawat salita ay isang latigo. Kaya ako lumapit kay Miguel. Kaya tinanggap ko ang kanyang pag-ibig. Hindi para sa kanya,
kundi para sa hustisya. Hustisya. Bulong ko sa aking sarili. O paghihiganti. Minsan, pareho lang ang mga iyon, sagot niya, na parabang nabasa niya ang aking isipan. Naramdaman ko ang isang kirot sa aking dibdib. Ngunit hindi dahil sa pagkakasala. Dahil sa galit. Galit para kay Renato, para sa kanyang pananahimik, para sa paraan kung paanong ang kanyang kasalanan ay tumubo sa loob mismo ng aking tahanan. Ngunit higit sa lahat, galit dahil ginamit ni Isabel ang aking anak, ang aking apo, ang aking buong pamilya, bilang kasangkapan sa kanyang paghihiganti. Ano ang inilagay mo sa kabaong? Tanong ko. Ngumiti siya ng may pang-iinis. Isang alaala. Anong klaseng alaala? Isang litrato ng aking ina. Para kung nasaan man siya, hinding-hindi niya makakalimutan kung sino ang kanyang sinira. Natahimik ako. Ang linaw ng kanyang galit ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Walang luha, walang panginginig. Tanging isang mapait na kapayapaan sa kanyang mukha. At ano ang inaasahan mo ngayon? Tanong ko. Wala mula sa iyo. Nakuha ko na ang gusto ko. At ano iyon? Ang makita siyang patay, at makita kang naguguluhan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin na parang yelo. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. At ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay isang estranghero na puno ng galit na hindi ko kailanman inakalang iral. Nang gabing iyon, ikinulong ko ang aking sarili sa kwarto. Natatakot ako, hindi lamang sa kanya, kundi sa aking sarili. Sa kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng nasaktan. Dahil kahit na nakakaantig ang kanyang kwento, hindi ko siya mapapatawad sa ginagawa niya kay Miguel. Wala siyang kasalanan. Isa siyang lalaking bulag. Pinalaki sa gitna ng mga pagkukunwari. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay may maputlang mukha, pagod na mga mata, ngunit may bagong liwanag sa mga ito. Isang determinasyon na hindi ko matanda ang naramdaman ko noon. Kinuha ko ang talaawan na itinago ni Renato sa drawer ng kanyang lamesa. 1,000 beses ko na itong nakita. Ngunit hindi ko ito kailanman binuksan. Ngayon, ginawa ko. Ang mga pahina ay lumana. Ang amoy ay pinaghalong alikabok at mga lumang alaala. Bawat pahina ay naglalaman ng kanyang pamilyar na sulat kamay, mga tala tungkol sa trabaho, sa mga pangarap, sa mga maliliit na bagay sa aming buhay. Pero may hinahanap akong iba. Isang bagay na mas malalim. At doon, sa gitna ng mga pahina, nakita ko ito. Isang maikling sulat na isinulat gamit ang kumukupas ng tinta. Kung sakaling bumalik si Isabel, huwag mo siyang harapin ng may galit. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Hindi namatay si Clara dahil sa pag-abandona ko sa kanya. Namatay siya dahil sa gusto niyang itago. Nanindig ang aking mga balahibo. Binasa ko itong muli. Hindi makapaniwala. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Ano ang itinago ni Clara? At bakit inakala ni Renato na babalik ang kanyang anak? Noon ko napagtanto na may mga kulang pang piraso sa palaisipang ito. At si Isabel ay hindi ang nag-isang may mga sikreto. Ang galit ay humahalo sa takot. At ang takot ay humahalo sa pangangailangang malaman. At ako, hindi ko na kayang tumigil. Dahil kapag natuklasan ng isang babae na ang buhay na kanyang ipinamuhay ay binuo sa mga kasinungalingan, hindi na siya naghahanap ng aliw. Naghahanap siya ng katotohanan. At ang katotohanan, nararamdaman ko, ay mayroon pang isang bagay na ipapakita sa akin. Isinara ko ang talaawan, ngunit ang mga salita ni Renato ay nanatili sa aking isipan. Hindi namatay si Clara dahil sa pag-abandona ko sa kanya. Kung gayon, bakit siya namatay? At bakit puno ng galit si Isabel kung hindi yon ang buong kwento? Muli kong binuklat ang talaarawan. Naghahanap ng kahit anong karagdagang pahiwatig. Sa mga huling pahina, ang sulat kamay ni Renato ay naging mas magulo, mas nanginginig, na parabang isinulat niya ito ng may malaking takot. Nakilala ko si Clara noong 1979, basa ko. Hindi ito pag-ibig. Ito ay pagkakasala. Naglilinis siya sa aking opisina. Isang gabi, pagkatapos ng isang salusalo, nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Isang blangkong espasyo ang sumunod, na parabang hindi niya kayang isulat ang mga detalye. Nang malaman kong nagkaroon siya ng anak, gusto kong managot, pero hindi kailanman tinanggap ni Clara ang aking tulong. Sinabi niya sa akin na mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa hayaan akong pumasok sa kanyang buhay. Ipinagpilitan ko. Lihim akong nagpadala ng pera, pero naglaho siya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi, ngunit mayroon pang iba. Pagkalipas ng ilang taon, nalaman kong namatay na siya. Pero may isang bagay sa kwentong iyon na hindi ko pinaniwalaan. May nagsabi sa akin na hindi talaga namatay si Clara.
na nagbago siya ng pagkakakilanlan at ang bata ay pinalaki ng iba. Na ang apelidong Santos ay isang imbento. Na ang lahat ay plinano para mapalapit sa akin, hindi para lumayo sa akin. Ang puso ko ay kumabog ng napakabilis na halos hindi na ako makabasa. At narating ko ang huling isinulat. Kung sakaling magpakita si Isabel, huwag mo siyang kamuhian, pero huwag ka ring magtitiwala. Sa likod niya, mayroon pang iba. Isang taong mas nakakaalam ng aking mga pagkakamali kaysa sa akin. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang lalaking may itim na singsing. Siya ang nakakaalam ng katotohanan. Isinara ko ang talaawan ng bigla. Ang hangin ay naging makapal. Ang lalaking may itim na singsing. Ang pariralang iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Sino siya? At bakit labis na kinatatakutan ni Renato ang kanyang pagdating? Ginugol ko ang mga sumunod na oras sa paghahalungkat ng mga lumang litrato, mga dokumento, mga resibo, at doon ko siya nakita. Sa isang litrato mula sa isang kaganapan sa bangko, si Renato ay nakatayo kasama ang ilang mga kasosyo. Sa kanan, isang lalaking may bigote, na may isang madilim na singsing sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang tingin ay nagbigay sa akin ng kilabot. Sa likod ng litrato, gamit ang sulat kamay ni Renato, may isang pangalan. Hector Larios. Naalala ko na paminsan-minsan ay nababanggit siya ni Renato, ngunit palaging umiiwas. Sinabi niyang naging kaibigan niya ito, kasama sa ilang negosyo, pero hindi ko siya kailanman nakita sa aming bahay. At ngayon, pagkatapos ng 30 taon, ang kanyang pangalan ay bumabalik na parang isang multo. Ang talaawan ni Renato ay hindi lamang isang pag-amin ng kasalanan. Ito ay isang babala, isang mapapatungo sa isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. At ang lalaking may itim na singsing, siya ang susi. Kinaumagahan, tinawagan ko si Ate Gomez. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang hawak ko ang telepono. Attorney, sabi ko, sinisikap na patatagin ang aking boses. Pamilyar po ba sa inyo ang pangalang Hector Larios? Natahimik siya sa kabilang linya ng ilang sandali. Sabi niya sa wakas, naging kasosyo siya ng iyong asawa, maraming taon na ang nakalipas. Bakit mo na itanong? Buhay pa po ba siya? Sa pagkakaalam ko. Pero, nag-atubili siya. Hindi niyo dapat siyang lapitan, Ginang Elena. Bakit po ninyo nasabi iyan? Ang taong iyon, hindi mapagkakatiwalaan. Pagkatapos maghiwalay ng landas sina Renato at siya, may mga usap-usapan, maduming negosyo, pangingikil, kahit mga pagbabanta. Nanindig ang aking mga balahibo. Pero hindi ako natakot. Ang galit sa loob ko ay mas malakas na kaysa sa takot. Saan po siya nakatira? Tanong ko. Sa labas ng syudad, malapit sa lumang bodega kung saan itinago ni Renato ang kanyang mga gamit. Pero pakiusap, huwag po kayong pupunta ng mag-isa. Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot. Alam kong gagawin ko pa rin. Nang hapong iyon, sumakay ako ng bus patungo sa Industrial District. Nandoon pa rin ang bodega. Luma, kinakalawang, napapalibutan ng matataas na damo. Hinihipan ng hangin ang alikabok at mga tuyong papel. Kinatok ko ang pinto. Ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. Walang sumagot. Kumatok ako ulit, mas malakas. Hector Larios. Tawag ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo ang isang matandang lalaki na may puting buhok, at isang makintab na itim na singsing sa kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay matigas, ngunit hindi nagulat. Sa wakas, dumating ka rin, sabi niya sa isang magaspang na boses. Alam ni Renato na darating ka balang araw. Nanigas ako. Sino ka? Tanong ko. Ako ang nakakaalam kung bakit namatay ang iyong asawa. Ang sahig ay tila yumanig sa ilalim ng aking mga paa. Namatay. Inatake sa puso si Renato, sabi ko, nanginginig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalaki. Inatake sa puso. Hindi, Ginang Beltran. Ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, ay nilason ang iyong asawa. Lason. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang aking paghinga ay naputol. Hindi. Hindi maaari. Sino? Mahina kong tanong. Sino ang gumawa nito? Ang parehong taong inaakala mong nagmamahal sa kanya. Si Isabel. Umiling siya. Hindi. Ang isang taong gumamit sa kanya. Sino? Sigaw ko. Isang babaeng nagngangalang. Clara. Naramdaman ko ang isang malakas na suntok sa aking dibdib. Hindi yan maaari. Patay na si Clara. Ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Talaga ba? Sigurado ka ba diyan? Ang mundo ko ay gumuho. Ang hangin ay napuno ng mga alingaw-ngaw, ng mga boses mula sa nakaraan, ng imahe mula sa litratong iyon.
Si Clara, ang babaeng akala ko ay patay na, ay buhay pa. At kung gayon, ano ang kanyang papel sa lahat ng ito? Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Bakit niya ito gagawin? Umupo si Hector sa isang lumang silya. Ang kanyang itim na singsing ay kumikinang sa madilim na silid. Dahil sa kasakiman, Ginang Beltran. At dahil sa paghihiganti, si Renato ay may malaking utang kay Clara. Isang utang na hindi niya kailanman nabayaran. Hindi pera. Isang pangako. Nang subukan ni Renato na putulin ang ugnayan sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Nagbanta si Clara. Sinabi niyang wawasakin niya ang lahat ng mahal ni Renato. At iyon ay ako. At si Miguel. Tama ka. Itinago niya si Isabel sa loob ng maraming taon. Pinalaki niya ang bata na puno ng kasinungalingan at galit. Inihanda niya siya para sa isang araw. Ang araw na ipapadala niya siya sa iyong buhay. Para sirain ito mula sa loob. At ang testamento, ang 5 milyong piso, isang pain, isang paraan para lituhin ka. Para isipin mong isa lamang itong simpleng kaso ng pambababae. Pero ang totoong plano ay mas masahol pa. Gusto ni Clara ang lahat. Ang pera, ang bahay, at higit sa lahat, gusto niyang makita kang magdusa. Umuwi ako na nanginginig. Sinindihan ko ang lahat ng ilaw, kahit nakatanghalian pa. Hindi ko maalis sa isip ko ang tingin ng lalaking iyon, ang kanyang itim na singsing, ang mga salitang sinabi niya. Nilason ang iyong asawa. At bigla, may naalala ako. Isang gabi bago siya mamatay, nagreklamo si Renato tungkol sa isang mapait na lasas at saa na inihanda ni Isabel para sa kanya. Siya ang nag-aalaga sa kanya noon dahil ako ay may sakit. At sinabi ni Renato, sa pagitan ng pag-ubo, iba ang lasa, pero hindi mahalaga. Gawa naman ito ng may pagmamahal. Itinakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig. Ang katotohanan ay nabubunyag sa harap ko. Isang halimaw. Imposibleng tanggihan. Nilason si Renato. At ako, nang walang kalam-alam, ay nanirahan sa ilalim ng isang bubong kasama ang kanyang mamamatay tao. Ngunit kung tama si Hector, hindi nag-iisa si Isabel. May nag-uutos sa kanya mula sa mga anino. Si Clara. Buhay. Naghihintay pa rin ng kanyang huling paghihiganti. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis na akala ko ay sasabog na ito. At noon ko nalaman, ang susunod na mangyayari ay hindi ang katapusan. Ito ang tunay na simula. May mga katahimikan na sumisigaw. Nang gabing iyon, ang aking katahimikan ay nakakabingi. Naglakad-lakad ako sa bahay, hawak ang talaawan, binabasa ang bawat salita, bawat nanginginig na letra ni Renato. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang lalaking may itim na singsing. Nagawa ko na iyon. At ang sinabi sa akin ni Hector Larios ay paulit-ulit sa aking isipan. Nilason ang iyong asawa. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa isang taong gumamit sa kanya. Paano kung ang lahat ng akala kong alam ko ay simula pa lamang? Paano kung si Isabel ay isa ring biktima sa mas malaking laro? Kinaumagahan, nakatanggap ako ng isang tawag. Si Hector. Ang kanyang boses ay seryoso, nagmamadali. Nahanap ko na siya, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Si Clara. Buhay siya, at gusto kanyang makita. Ang sahig ay tila bumukas sa ilalim ng aking mga paa. Saan? Sa lumang Mirador Hotel. Ngayong gabi. Pero mag-iingat ka. Huwag kang pupunta ng mag-isa. At huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makasagot. Ang katahimikang sumunod ay parang isang patalim. Pagdating ng hapon, pinapunta ko si Miguel. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang talaarawan, ang testamento, ang litrato, at ikinuwento ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Hector. Nakikinig siya nang hindi nagsasalita. Maputla. Hindi makapaniwala. Mama, bulong niya sa wakas. Sigurado po ba kayo na hindi kayo minamanipula? Sigurado ako. Sagot ko ng may katatagan. Pero hindi ako mananatiling nakaupo lang. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sabi niya, sasamahan ko po kayo. Huwag, nak, sabi ko. Kung totoo ang kinatatakutan ko, gusto kong manatili kang malayo dito. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Ipangako mo sa akin, anuman ang mangyari, hindi mo na muling makikipagkita kay Isabel. Tumango siya, bagaman may sakit sa kanyang mga mata. Alam kong ang pangakong iyon, ang dudurog sa kanyang kaluluwa. Dumating ako sa hotel ng 9:00 ng gabi. Ang lugar ay tila huminto sa panahon. Mamasa-masang peder, kumukurap na mga ilaw, amoy ng kulob at alikabok. Ang receptionist, isang matandang lalaki, ay itinuro sa akin ang kwarto 204. Ang aking mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang taong pasilyo.
Bawat lagitik ng sahig ay isang babala. Bawat anino ay isang banta. Kumatok ako sa pinto. Isang boses mula sa loob ang nagsabi, "Tuloy, Elena. Hinihintay kita." Pumasok ako. Ang silid ay madilim. Tanging isang lumang lampara ang nagbibigay liwanag. Sa tabi ng bintana, isang babae ang nakaupo, nakatalikod. Mayroon siyang puting buhok, tuwid, at isang madilim na alampay sa kanyang mga balikat. Nang lumingon siya, naramdaman ko ang isang kilabot. Siya nga, si Clara. Mas matanda, mas marupok, ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay may parehong kislap tulad ng sa litrato. Kaya ikaw pala, sabi ko, halos hindi makahinga. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. At ikaw ang asawa. Ang biyuda, pagtatama ko. Nagkatinginan kami sa katahimikan. Sa isang sandali, tanging ang bigat ng mga dekada na naghihiwalay sa amin. At ang anino ng isang patay na lalaki sa pagitan naming dalawa. Duwag ang iyong asawa, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. At ikaw, isang aninong hindi kailanman umalis, sagot ko. Ngumiti siya ng may kalungkutan. Huwag mo akong sisihin, Elena. Sinira niya ang buhay ko. At ang buhay din ng anak ko. At ang sa iyo, ano ang napanalunan mo sa lahat ng ito? Hustisya, bulong niya. Hustisya ba ang tawag mo sa paglason sa isang tao, at paggamit sa sarili mong anak para gawin yon? Ibinaba ni Clara ang kanyang tingin. Hindi ako ang gumawa noon. Ano? Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ang kanyang pag-amin ay nagpatigil sa akin. Kung gayon, sino? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at may hawak na baril. Ako. Sigaw niya. Ako ang gumawa, Mama. Ang alingaw-ngaw ng kanyang boses ay pumuno sa silid. Tumayo si Clara, nanginginig. Isabel, hindi. Inutusan mo akong gawin ito. Pinaniwala mo akong kamuhian siya. Pinaniwala mo akong sinira niya ang buhay mo. Pero ikaw ang unang sumira sa kanya. Sinubukang lumapit ni Clara. Anak, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Itinutok niya ang baril sa kanyang ina. Hindi mo ako kailanman minahal. Ginamit mo lang ako. Nanatili akong hindi gumagalaw. Ang hangin ay naputol sa 1,000 piraso. Itinaas ni Clara ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, Isabel, ginawa ko iyon dahil sa takot. Binalaan ako ni Renato na kukunin kanya sa akin. Sinungaling. Sigaw ni Isabel. Lagi kang nagsisinungaling. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay mapanganib. Ibaba mo ang baril, sabi ko, humakbang pasulong. Huwag kang lalapit. Sigaw niya sa akin. Wala ka ring kasalanan. Namuhay ka sa kanyang kasinungalingan. Sa isang sandali, akala ko ay babarilin niya ako. Ngunit sa halip, ang kanyang katawan ay bumagsak. Lumuhod siya, umiiyak, isinisigaw ang pangalan ng kanyang ina. Tumakbo si Clara papalapit sa kanya. Niyakap siya. At ako, nanatili akong nakatingin sa siyang eksenang iyon. Mag-ina. Sa gitna ng mga luha at pagkakasala. Ang lahat ng itinayo ng galit ay gumuho sa harap ko. Ang lahat ng katotohanan, gaano man kapait, ay lumabas na. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang mga pulis. May tumawag sa kanila. Marahil si Hector. Dinala nila si Isabel nang walang pagtutol. Si Clara, bago siya pusasan, ay tumingin sa akin. Sabi niya, huwag mo siyang kamuhian, Elena. Kasalanan ko ito. Hindi, sabi ko sa aking sarili. Kasalanan nating tatlo. Dahil ang kasalanan ay hindi lamang ginagawa ng nananakit, kundi pati na rin ng nananahimik. Pauwi sa bahay, sinalubong ako ng bukang liwayway sa beranda. Ang malamig na hangin ay humahampas sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga ako ng walang takot. Nawalan ako ng asawa, ng manugang, halos mawalan ng anak. Ngunit mayroon akong napanalunan na mas mahalaga. Ang katotohanan. At ang katotohanan, gaano man kasakit, ay nagpapalaya. Kinuha ko ang talaawan ni Renato sa huling pagkakataon. Sa huling pahina, sumulat ako. Minsan, ang hustisya ay hindi dumarating ng may sigaw, kundi ng may katahimikan. At ang pagpapatawad ay hindi para sa humihingi nito, kundi para sa ayaw ng magdala ng bigat ng galit. Isinara ko ang kwaderno. Nagsimulang sumikat ang araw. Pinipinturahan ng ginto ang mga pader ng bahay. At naramdaman ko na sa wakas, pagkatapos ng labis na sakit, maaari na akong magpahinga. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing iyon sa hotel. Minsan, nagigising pa rin ako sa tunog ng sigaw ni Isabel sa aking mga tainga. Minsan, iniisip kong naririnig ko ang putok ng baril na hindi kailanman nangyari. Dahil pinigilan ko ito ng aking boses,
ng aking presensya, na nag-isang bagay na mayaalok ko pa. Ang aking habag. Mula noon, nagpatuloy ang takbo ng panahon. Ngunit ang aking buhay ay nagbago magpakailanman. Muling namulaklak ang hardin. Bagaman hindi na katulad ng dati. Iba na ang amoy ng hangin. At bawat sulok ng bahay ay nagtatago ng isang alingaw-ngaw ng nakaraan. Walang araw na hindi ko tinitingnan ang larawan ni Renato at tinatanong ang aking sarili kung sa kabilang buhay ba ay pinagmamasdan niya ako ng may pagsisisi. Natutunan ko na ang katotohanan ay hindi dumarating kapag hinahanap natin ito, kundi kapag handa na tayong harapin ito. At ako, nang hindi ko namamalayan, ay ginugol ang buong buhay ko sa paghahanda para sa sandaling iyon. Si Isabel ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Hindi para sa pagpatay. Ang ulat ng forensic ay hindi kailanman napatunayan na ang lason ang direktang sanhi ng pagkamatay ni Renato, kundi para sa panloloko, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at pagmamanipula ng mga dokumento. Si Clara, ang kanyang ina, ay kinasuhan din, bagaman dahil sa kanyang katandaan at kalusugan. Siya ay nasa ilalim ng house arrest. Si Miguel, ang aking anak, ay hindi na naging katulad ng dati. Noong araw na kinuha ng mga pulis ang kanyang asawa, lumuhod siya sa harap ko. Hindi ko maintindihan, Mama, sabi niya, basag ang kanyang boses. Bakit? Bakit lahat ng ito? Niyakap ko siya, at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Dahil sa kaibuturan, hindi ko rin lubos na naiintindihan. Ang galit ay isang tahimik na pamana. Ipinapasa ito ng walang salita, tulad ng isang anino na naglalakbay mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At minsan, kapag hindi ito pinigilan sa tamang oras, nilalamon nito ang lahat ng bagay na mahawakan. Nagpasya si Miguel na umalis ng syudad. Tumatawag siya sa akin minsan sa isang linggo. Ngunit ang kanyang boses ay malayo, pagod. Hindi ko siya sinisisi. Ang kanyang kaluluwa ay wasak, at bawat salita ko ay nagpapaalala sa kanya ng sakit na sinusubukan niyang ibaon. Naisip ko ring umalis. Iwanan ang bahay na ito, ang lugar na ito, kung kinakailangan. Ngunit pagkatapos ay naunawaan ko na ang pagtakas ay hindi paghilom. Ang paghilom ay ang manatili, harapin ang alingaw-ngaw ng nakaraan, at matutong mamuhay kasama nito. Kaya nanatili ako. Ang mga araw ko ay ginugol ko sa pagpapanumbalik ng mga maliliit na bagay na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ang pagpipinta ng mga pader, pag-aalaga sa aking mga halaman, pagsusulat. Napuno ko ang mga kwaderno ng aking kwento, hindi para sa akin, kundi para sa mga susunod. Gusto kong kung mayroon mang isang babaeng tulad ko, isang asawa, isang ina, isang lola, na nararamdamang gumuho ang kanyang buhay dahil sa isang pagkakanulo, ay mabasa niya ang aking mga salita, at malaman na, posible pa ring mabuhay. Ang abo ng katotohanan ay maaring mag-iwan ng pait, ngunit mula rito, may bagong buhay na maaring sumibol. 2 linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat. Mula kay Ati Gomez. Sa loob nito, isang luma at naninilaw na sobre, selyado, na may sulat kamay ni Renato. Tumalon ang aking puso. Nakasaad dito, Elena, kung ang sulat na ito ay nakarating sa iyo, ibig sabihin ay lumabas na ang katotohanan. Huwag mo akong subukang patawarin. Subukan mo lang akong intindihin. Hindi ko kailanman minahal si Clara tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Iyon ay isang pagkakamali. Isang pagkakamaling dinala ko sa buong buhay ko. Ngunit nang malaman kong mayroon akong anak, gusto ko siyang tulungan, kahit sa lihim. Hindi ko kailanman inakala na ang pagsubok kong itama ang nakaraan, ang siyang wawasak sa ating lahat. Kung mayroon mang buhay pagkatapos nito, umaasa akong makita ka roon, para masabi ko sa iyo ng harapan ang hindi kayang sabihin ng aking kaduwagan sa buhay. Minahal kita. Palagi kitang minahal. Renato. Binasa ko ang sulat ng paulit-ulit, hanggang sa nabasa ito ng aking mga luha. Hindi ko siya pinatawad sa sandaling iyon. Ngunit mayroon akong naunawaan na nagpalaya sa akin. Ang pag-ibig ay hindi laging nakapagliligtas. Pero ang pagpapatawad sa kanya ay hindi pagbibigay katwiran sa kanyang mga ginawa. Ito ay ang pagbitaw sa bigat na nagpapalubog sa akin. Minsan, kapag papalubog na ang araw, lumalabas ako sa beranda. May kumot sa aking mga balikat, at pinagmamasdan ang abot tanaw. Ang langit ay nagkakaroon ng kulay na nasa pagitan ng kahel at lila, ang paboritong kulay ni Renato. At kahit alam kong wala na siya, minsan ay kinakausap ko pa rin siya, sa mahinang boses. Ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa hardin, tungkol sa mga rosas na muling namulaklak, tungkol sa mga ibon na gumagawa ng pugad sa lumang puno ng kalamansi. Sinasabi ko sa kanya na namimiss ko siya, pero hindi ko na siya kailangan para huminga.
Noong unang beses kong nasabi iyon ng walang pagkakasala, alam kong sa wakas, naghilom na ako. Naisip ko rin si Isabel. Ang kanyang mga mata na puno ng galit noong huli ko siyang nakita. Hindi ko siya kinamumuhian. Alam kong ang kanyang kwento ay isinulat ng iba bago pa man siya makapili. Siya ay anak ng pag-abandona, ng sama ng loob, ng katahimikan, at ang mga iyon ay malulupit na magulang. Nagpadala ako ng sulat sa bilangguan. Hindi para sumbatan siya, kundi para sabihin sa kanya na ang galit ay namamana. Ngunit maaari rin itong putulin. Isinulat ko, pinalaki ka sa dilim, Isabel, ngunit maaari ka pa ring matutong makita ang liwanag. Hindi ang aking liwanag, o ang liwanag ng iyong ina, kundi ang sarili mong liwanag. Kapag natagpuan mo iyon, maunawaan mo na hindi ka ipinanganak para manira, kundi para pagalingin ang ninakaw sa iyo ng nakaraan. Hindi ko alam kung binasa niya ito. Hindi ko alam kung sasagot siya balang araw. Ngunit kailangan kong isulat iyon, dahil may mga sugat na salita lamang ang makakapagpagaling. Kamakailan, bumisita muli ang abogado. May dala siyang isa pang kahon mula sa safety deposit box, sa pangalan ni Renato. Hindi ko alam kung bubuksan ko ito. Natakot akong magsimula muli sa siklo ng sakit. Ngunit ginawa ko. Sa loob, may 3 bagay. Isang litrato nilang 3, si Renato, si Clara, at si Isabel noong bata pa. Isang maliit na krus na pilak. At isang sulat na nagsasabing, kung binabasa mo ito, lumabas na ang lahat. Salamat sa pag-aalaga sa lahat. Kahit sa mga hindi karapat-dapat. Patawarin mo ang aking pananahimik. Ngayon, maaari ka nang mabuhay nang wala ako. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. Ngumiti lang ako, nang may isang kakaiba at bagong kapayapaan. Para bang sa wakas, binitawan na ng kaluluwa ni Renato ang aking kamay. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko siya, hindi sa kanyang kamatayan, o bilang lalaking nagsinungaling sa akin, kundi bilang binatang nagyaya sa aking sumayaw sa ilalim ng ulan noong araw na hiningi niya ang aking kamay. Sa panaginip, tumingin siya sa akin at sinabing, tapos na, Elena. Bayad na ang lahat. Nagising ako na may luha, ngunit mayroon ding ginhawa. Mataas ang naging halaga ng katotohanan. Nawala sa akin ang aking asawa, ang aking anak, ang aking manugang. Ngunit may napanalunan akong isang bagay na sa loob ng maraming dekada ay akala ko'y imposible. Ang aking kalayaan, ang kalayaang maging ako. Walang takot, walang pagkukunwari, walang kasinungalingan. Ang kalayaang lumingon sa nakaraan ng walang sama ng loob. At tumingin sa hinaharap ng walang inaasahan. Ang kalayaang mamuhay ng simple. Ngayon, isinusulat ko ang mga linyang ito mula sa aking lamesa habang ang araw ay sumisilip sa bintana. Hinihipan ng hangin ang mga kurtina. At nararamdaman kong ibinubulong sa akin ng buhay. Mayroon pang panahon. Panahon para maglakad ng nakayapak sa hardin. Para tumawa ng walang kasalanan. Para ikwento ang aking istorya. Dahil ang pagkukwento nito ay hindi pag-alala sa sakit. Ito ay ang pagkapirito. Ako si Elena Beltran. At ito ang aking kwento. At bago ako magpaalam, may gusto akong sabihin sa iyo. Sa iyo na nakinig hanggang sa dulo. Huwag nating maliitin ang lakas na nagmumula sa nasaktang puso ng isang matandang babae. Sinasabi nilang ang pananahimik ay kabutihan, pero hindi. Ang paghahanap sa katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tunay na nagpapalaya. Ang pagpapatawad ay hindi pagsuko. Ito ay ang pagbawi sa sarili mong kapayapaan. Kung naantig kayo sa aking kwento, mag-subscribe po sa ating channel, i-like ang video, at i-share. At kwentuhan niyo ako sa comments. Anong gagawin ninyo kung kayo ay nasa aking kalagayan? Maraming salamat sa inyong pagsama.